Hey mga karandom, ako si Eko, nurse dito sa Germany. Sa vlog na ito ay papasyal naman tayo sa museum at gagala sa ilang lugar dito sa Lisbon. Mula sa Germany, lumipad tayo at nagstay sa Portugal ng 5 araw. Sa dami ng mga natutunan at na-realize ko dito, kulang ang isang video para ipaliwanag lahat. Kaya, samahan niyo akong natuklasin ang ganda ng old city nila at may bonus pa, matuto ng ilang German words habang nanonood. Dito lang yan sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Eko Vlog. So mga karandom, andito na tayo ngayon sa Museo do Oriente. Yun, pumiyahe tayo ng 30 minutes at maulan para lang dito. So, tignan natin kung ano yung mga makikita dito. Grabe yung ulan. Akala ko super basa, buto na naka-jacket tayo kasi ang init. So di ko alam kung free to. Pumasok na lang tayo. Sa exhibition naman siya. Mga Korean, no? Wow! Nakakatakot na maskara. Wow. Sila Sushmita Sen. Kung di ako nagkakamali, third day na natin dito sa Portugal. Actually, medyo weird at nakakatawa tong museum experience na ito kasi syempre naghahanap talaga ako ng mura at libre na museum para makatipid. Pero, hindi ko in-expect na mapupunta tayo sa India at Korea. Na para bang hindi na lang Portugal culture to, kundi all around the world, which is good Kilala ko ang India at Korea mula sa school lessons hanggang sa mga films and series na nagpapaliwanag ng kultura nila. Pero minsan pala, mas maiintindihan mo sila kapag personal mo nang nakita ang mga bagay na naging parte ng buhay nila. Marami din akong naging workmates noon na Indians at alam ko na mahalaga sa kanila ang pagmamahal sa bansa, religion at kultura. Pasukin natin ang mundo ng India. Wow. Indian film? And what's this? Ano kaya ito? So ito ay isang pendants used in Hindu ceremonial. Pendants used in Hindu ceremonial. So, napunta na tayo sa India. So, hindi lang tayo napunta sa Portugal. Napunta rin tayo sa India. Interesting. Grabe. My monster. Saglit lang ako nagstay dito at bumalik na din sa Old City para gumala at masulit ang araw hanggang sa nakita ko na umuulan na naman. Guys! So, umuulan pa rin mga karandom. Hindi tayo makalabas ng todo-todo kasi maulan sa labas. Pero gusto kong sumakay ng tram para masulit naman yung araw na to. Sayang naman yung ticket natin. 11 euros din yun. Hanap lang tayo ng tram. 554. Ayan, ang paligid ngayon. Super wet. Ayan ang Arc de Augusta. So, antay lang tayo ng tram. Hindi ko alam kung 553 or 554 meron dito. Sana may 554 kasi yun yata yung pinakasikat na ano. Wawa naman. Hindi naman dito sa Portugal.
Kung mapapansin nyo nga na gustong-gusto ko talaga hanap sumakay sa tram nila kasi nga it's a must to do dito. Lalo na sa iconic na yellow tram na tumatawid sa matatarik na kalye at makikipot na eskinita. Hindi man ito yung tram 28 kasi nga sobrang haba ng pila doon. Pero same naman din yung ruta na dinadaanan nila pero less stress na lang at enjoy kahit maambon at ibang destination. So, nakaka-random. Nandito tayo sa isang part ng Lisbon na hindi natin alam kung saan. Sumakay lang tayo ng tram 562, 565. Something like that. And para lang makita natin yung ibang parte ng Lisbon kung ano yung itsura niya. Para siyang ano, tawag doon? Residential area. So yun, kung yung pinanggalingan natin is commercial area, so dito naman tayo sa residential area. Parang ano to, saan kaya to? Siao Bosco. So welcome to Krakasiao João Bosco. Tara na, nagbasa lang. Kakalapag lang natin mula sa tram 562. Just try to tignan lang natin yung mga paligid dito. Lakad-lakad tayo and then babalik tayo dyan mamaya. So while nakasakay tayo doon sa tram, may dalawang Pinay na nakita tayo. Gusto mo lang, hindi ko sila kinausap kasi nahiya ako eh. Pero mukhang matagal na sila dito. Kasi naririnig ko na yung mga chismisan nilang dalawa eh. So shoutout kala ate na nakatira na dito. Let's try to see kung ano pa yung ibang parte ng Lisbon. Wow! Ito na yung isa sa mga district nila kasi mayroon ng mga elementary school, tapos may mga bahay na dito, and then may mga simbahan na. Pasok tayo sa simbahan, try natin kung bukas siya. Hindi ko masyadong nasulit yung pag-akyat natin kanina sa Castillo de Jorge kasi yun nga, umulan. Maulan siya kanina. Pero at least nakapunta tayo dito sa ibang parte ng Lisbon, hindi lang doon sa city center. Yan. Ito kaya yung renta ng apartment na nila dito. Mahal kaya. At saka nga pala kanina, kaninang tanghali, nag-lunch ako sa McDonald's. And then, nakasabay ko yung dalawang kabayan na taga Dublin. Paano na sila natag doon, pa-retire na daw, sabi nila, taga Bisaya. Tapos yun, nagkwentuhan kami. Citizen na sila ng Dublin. And then yun, mga nurses din sila. So natuwa siya na nakita nila ako. Ako din naman. Hindi ko nga lang nakakuha yung pangalan nila kasi more chikahan kami, nakalimutan ko. Nakatawa lang din. Akala ko taga dito sila. Ibang-iba yung vibe dito. Yung talagang alam mong nakatira ka na dito. Mercado de Campo de Orique. Ano to? Parang market nila. Mercado de Campo de Orique. Orique. Wow. Bago pa to building.
Ano mo, nahiya pa din kamo kung makapag-usap sa mga kabayan pag nasa labas. Paano kung hindi ka nila pansinin? May mga pumapansin naman at saka may mga times kakausapin ka talaga nila. Kaso gusto ko sana alam mo yun, tumatagal yung conversation, tapos gusto ko sana invite sila for a vlog, for a short interview. Kaso syempre nahiya ako, baka mamaya ayaw nila, di ba? Pero yun, minsan may mga ilan meron, kaso nagmamadali sila. Sige, sa susunod tatry ulit natin. Kaya na talaga nagtanong ako kasi mali pala yung papasukan natin. Ay, yung pupuntahan natin sa kabila pala. Sakay na tayo, guys. Kung magbibigay ako ng tip mga karandom para sa mas makagaan at maka-enjoy ninyo ang trip ninyo dito sa Lisbon, unang-una planuhin ang buwan kung kailan kayo talaga pupunta dito. Every June to September ang mainam na months to go around the city. Minsan tumataas ang temperature ng 29 degrees Celsius o higit pa. Hanggang ang winter naman na lamig ay 8 degrees Celsius, pero sabi nga nila, hindi naman nagigiyelo ang city, hindi tulad ng ibang lugar dito sa Europe. Pero personally, hindi naman talaga snow ang problema. Yung malakas na hangin na nagpapalamig, kaya kailangan mo talaga ng makapal na jacket. Ngayon, November. November kasi birthday tour ko to, kaya tiis-tiis na lang kahit, ang lamig talaga. Ginusto mo yan eh. Good morning mga karandom. So, gumising tayo ng maaga today kasi tayo ay aalis na. Check out na tayo sa ating accommodation. But first, we have to eat breakfast. And napili ko mag-breakfast sa isang traditional Portuguese breakfast cafe dito sa Lisbon. At check natin kung bukas na siya. 11 pa naman yung pwedeng mag-out. So, it's only, ano ba ngayon? 9 o'clock pa lang. Sulitin natin. Hotel de Baisa. So, siguro isa sa pinakamatandang hotel dito. So, ito yung itsura ng Lisbon Center kapag umaga. Dahil nasa city center tayo, pagkagabi sobrang ingay talaga. Nakabukas yung bintana ako kasi gusto ko natural yung kasi mainit na naman. So careful tayo kasi mabasa yung ating sapatos. I think yun yung cafe, ginagawa siya. Pili tayo dyan mamaya. Tapos tingnan natin, baka ang dami kasi dito. Ang sarap. Parang ang sarap ng mga pagkain nila. Yun, may pistachio pa. Wow, sugar rush. Sarap naman yan. Magkape na lang tayo. So, nandito na tayo sa Cafe Ferrante Ferrari. Video ha? Yes. Ate, iyan na si ate. Thank you. Thank you.
Meron tayong coffee. Medium daw to. Gusto ko lang matikman yung ano nila, pastries nila. Kasi isa pa lang yung natitikman ko. Kahapon. Taran! Ano ba ito kainin? Ito yan tayo ni Kuya. Paano natin kakainin itong donut? Donut lang naman ito eh. So ito pistachio. And then the other one, para siyang egg something. Sarap nun siya. Nalala ko yung kasamahan ko sa unang trabaho ko sa Germany. Sabi nung German, nung pumunta daw sila sa Italy, nayayamot siya kasi yung coffee nila maliit. Yung coffee kasi sa Germany, yung serving, as in malaki. As in isang cup, tapos lalagyan nila ng gatas, ng fresh milk. Yun na yun. Depende na lang kung lalagyan mo ng sugar, ganyan. So malaki talaga yung serving nila. Parang sa atin lang din. Pero dito kasi sa Italy, tsaka sa Portugal, Spain, ganun. Mga espresso sila, yung maliliit lang na cup. Kasi sabi nila, ang mahal. Mahal naman ng cup na yun, ng coffee nila, tapos ang liit. Try natin to. Tapos bibili tayo sa kabila ng nata. Parang pie. Nung sinabi ko sa inyo ng isang araw. Para pasalubong natin kay Marlon. Medyo maginaw. So we had just breakfast. Saka Ferrari. Sakto lang naman din. Sakto lang naman din siya. And then, medyo mahal siya. Hindi ko na lang sasabihin ko magkano. Pero medyo mahal siya. Para sa isang breakfast na gano'n. Hindi lang tayo sanay. Sasanay din tayo. So ito yung favorite spot ko. Katulad ng sabi ko sa inyo. Yung Arco de Augusta. So ito yung Augusta Avenue. Kung saan ito yung mga restaurants, mga shops and all. Dito makikita. So medyo ano na natin ang ating camera kasi umaambon na naman. Taray, nakapayong talaga tayo. Umulan kasi. Ayan. Umaambon. Baka masira yung camera natin. So sanang pumunta doon kasi maganda yung view. Problema naman, sobrang lakas ng hangin and umuulan. Umuulan siya. Umaambon. This just Supreme Court. Pasyal-pasyal pala tayo dito sa gilid. Thanks yun mga karandom sa pagsama sa akin dito sa Lisbon. Please standby lang kasi meron pa tayong Portugal vlog kung saan in-interview natin ng ilan sa mga successful Pinoys dito sa Lisbon. Lahat ng yan sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Eco Vlog!